Breaking news po mga kababayan. Nako po, Ate Shawi, nalaos na, nagurang na. Yan ang sabi ng mga supporter ni Sara Duterte na itong si Ate Shawi nalaos na tumatanda na rin ang paurong. Dahil galit na galit po ang mga supporter ni Sara dito. Binanatan kasi si Sara Duterte na nagkamali daw si BBM ng desisyon sa pagpili kay Sara Duterte na maging vice-presidente niya noong 2022. Halaka, mga kababayan ko. Kaya itong si Ate Shawi, kinuyog ng DDS ng mga nagmamahal kay Sara Duterte. Isipin nyo mga kababayan, nagkamali daw si BBM ng pagpili. Kaya itong si Ate Shawi, inulan ng bashing mga kababayan kung ano-ano ang mga sinasabi kay Ate Shawi. Hindi mo alam ang kwento. Si BBM ang lumapit kay Sara. Nagmamakaawa, umiiyak ito. Nagpunta ng Davao para lang makatandem si Sara Duterte. Ate Shawi, gurang ka na, sabi ng mga supporter mga kababayan. So, tignan po natin dito mga kababayan at panoorin natin yung video ni Ate Shawi. At babasahin po natin ang mga komento. Naku po mga kababayan, na ito po si Ate Shawi. Ito po, bago ko ipakita yung video na bida-bida itong Ate Shawi na ito, na asawa ni Kiko, basahin natin ang komento. Ito mga kababayan ko. Sharon Cuneta, nagbida-bida sa kanyang mini concert. Di ko alam kung mini concert ito mga kababayan. Sinabing mali ang pagpili ni BBM kay Sara Duterte bilang vice-presidente. Hindi napigilan na magpatama si megastar Sharon Cuneta kay Vice President Sara Duterte sa isang pagtitipon na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos. Sa Evening with the Stars na ginanap sa Maynila, nagbiro si Cuneta tungkol sa pagkakamali ni Marcos na piliin si Duterte bilang katandem noong 2022. Halaka, mga kababayan ko, nabaliktad na. Sabi ni Doming Lozano, binabaliktad ni Gurang Shawi Cuneta na laos na. Binaliktad daw ang kwento. Ito po ang video ni Ate Shawi mga kababayan. Makikita nyo dito ang kanyang pagbida-bida. Ito po mga kababayan ko. Panoorin po natin ang pagbida-bida ni Ate Shawi dito. Kaya nabanatan ng mga nagmamahal kay Sara Duterte. Ito po mga kababayan ang kanyang sinabi. Nagbiro si megastar Sharon Cuneta kay Pangulong Bongbong Marcos na mali ang kanyang pagpili ng Vice President sa nagdaang 2022 elections. Kumanta si megastar sa isang event sa Foro de Intramuros sa Maynila kung nasaan sina PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos. Itinuro ni Ate Shawi ang kanyang asawang si Senador Kiko Pangilinan na nasa event din. Matatanda ang kumandidato rin sa pagkabise si Pangilinan pero natalo kay VP Sara Duterte. And sir, I have only one Vice President never. O ito mga kababayan, nagbida-bida si Shawi na asawa ni Kiko na laos na. Sabi nga ng mga supporter ni Tatay Digong at Sara Duterte, itong si Ate Shawi, binabaliktad ang kwento. Si BBM ang lumapit kay Sara Duterte para maging vice-presidente. Kung hindi lang pinilit ni BBM at ni Manang Aimee itong si Sara Duterte ang Pangulo. Buisit! Sabi ng mga supporter ni Sara dito, galit na galit kay Shawi, binabaliktad ang kwento. Sir, I have only one Vice President never. VP Sara Duterte. And sir, I have only one. Ulitin natin. Nagbiro si megastar Sharon Cuneta kay Pangulong Bongbong Marcos na mali ang kanyang pagpili ng Vice President sa nagdaang 2022 elections. Kumanta si megastar sa isang event sa Foro de Intramuros sa Maynila kung nasaan sina PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos. Itinuro ni Ate Shawi ang kanyang asawang si Senador Kiko Pangilinan na nasa event din. Matatanda ang kumandidato rin sa pagkabise si Pangilinan pero natalo kay VP Sara Duterte. And sir, I have only one Vice President never.
my date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. Bago yan, O, kita nyo mga kababayan ko, yan 60-year-old na. Itong si Shawi na laos na nagmumurang kamatis. Talagang galit na galit ang mga supporter ni Sara Duterte dito. Gurang ka na kasi, laos ka na. Hindi mo alam ang kwento. Si Sara na ang binabaliktad mo, sabi mga kababayan. Flex din ni Megastar ang kanyang Senior Citizens ID. Sabi ng icon sa kanyang caption, aging is a privilege. Mga kapatid, O ayan mga kababayan ko. Nako, ano naman ang sabi ng mga komento dito? O, magbabasa ako ha, pero asahan nyo may tangalista dito. May bobolista. Ha 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 ha. Mali talaga kasi kung hindi yan dumikit kay Inday, mali talaga. Sabi kay Shawi na gurang, sabi ng mga komento. Kasi kung hindi yan dumikit kay Inday at yung asawa mo, yung pinili niyang running mate, mas lalong di manalo yung BBM mo. Sabi ni Boss Kuto, ha ha ha. Ngayon takbo ulit, tignan natin kung saan kangkungan dadalhin yan. Ayan o, Ken Kantuntag. Ha ha ha, galit, di makamove on. Sana hindi ganyan. Alam na yes, vote na sa impeachment ni BP. Ngayon palang bias na. Kumandidato ulit para malaman. Lol, dapat si BP Sara tinatanong mo sa Mindanao at sa Visayas. Vote pa lang ko, konti lang boboto kay Marcos kasi nga may history tatay niya na pumatay at corrupt yung naalala nila sa Marcos at kung si Kiko man ang maging bise ni BBM, I doubt manalo sila sa Visayas at Mindanao. Kaya ikaw Sharon, think before you speak. Love you mama siya, kahit laos ka na. Hindi marunong makiramdam, nako. Yung mga never again, party-party sila, kinain din nila sarili nilang tae. Kasalanan pa ba ng BP kung magkaganito Pilipinas? Sino ba mismo leader ng bansa? Di bale sa sunod na eleksyon ay make sure namin na kayong mga luma na dyan sa government, tanggal kayo lalo na sa mga nasa congressman. Kakapal, halos 5% lang matino. Sa mahigit 300 na congressman, halos 270. Ayan mga kababayan ko. Galit na galit ang mga tao dito kay Shawi. Na nagmayabang kasi mga kababayan. Wait lang mga kababayan ha. Ayan. Commercial po. O nakita nyo po mga tao. O tingnan nyo po dito sa FB. Eto. Binabanatan si Ate Shawi dito. Nakita nyo naman mga kababayan Nakita nyo naman. Ayan no. Kita nyo pa yung mga komento dito mga kababayan ko. O. Ito po ang komento mga kababayan ko. Para makita nyo anong sinasabi ng mga tao. Ito po. Anong sabi dito? Nabaliktad na. Mali din ang pagpili mo kay Kiko. Dapat si Robin. Hahaha, baliktad. At wala nang ningning. Hehe, hindi alam ang kwento. Tulog siguro. Fly high school life. Si BP nag-decide para makabawi sa mga tao yung pangalan nila pero iba para kinalabasan. Naghiganti pala sa mga tao yung nangyari. Dapat ba si Kiko Sharon? Dapat idol ko yan si Sharon daw. Hindi na. Sabi ni An. Wow, the actress facing and outside the scope of the cameras, usually crying but not this time since her husband miraculously won in the last election as senator. Kung di pa niya pinili si Sara, palagay mo mananalo si BBM ngayon sa halalan? Kung hindi kay Sara, hindi mananalo yung BBM mo. Mali talaga bakit pumayag si BP para maging Vice President ni BBM? Siya nga ang presidente ngayon kung siya ang tumakbong for president. Ayan o, di naman mananalo yan kung di pinili si Sara. Gusto mo si Kiko, katandem niya, diretso ka mo sa inidoro kayo. Ayan mga kababayan ko, galit na galit ang mga tao dito. Na dediretso daw si BBM sa inodoro kung si Kiko ang pinili. Kasi nga, dati mga kababayan, way back in the camping time, ang kwento po niyan, si Manang Amy po,
pumunta po, nagmamakaawa kay Sara at itong si BBM na kung sana tumakbo na vice president ito na maging unity team sila. Dati kasi mga kababayan, bali-balita na si Sara ang tatakbo. Hindi ganib si Sara, so pinagbigyan at pinaubaya kay BBM yung presidency. So ngayon mga kababayan, kaya nanalo itong si BBM, utang na loob. Si Sara ang nagpanalo kay BBM. Wala nang ito, si BBM weak leader ito Walang alam ito Sabi ng mga tao, si Tatay Digong na nagsabi, weak leader itong si BBM. Nagmakaawa itong si Manang Aimee na maging presidente, si BBM na maging vice president itong si Sara. Kaya ngayon itong si Shawi, nagmamagaling mga kababayan. Akala ko fake news sa kanya pala galing Mga kababayan, eto po. Ulitin natin kasi nakakabwisit sabi ng mga tao. Ng mga nagmamahal kay Sara, eto po mga kababayan. Tignan nyo po gaano ka syunga-syunga itong si Shawi. Pinapalabas niya na si Sara pa yung humingi ng pabor kay itong si BBM. Ito, pakinggan natin ulit. Nagbiro si megastar Sharon Cuneta kay Pangulong Bongbong Marcos na mali ang kanyang pagpili ng Vice President sa nagdaang 2022 elections. Kumanta si megastar sa isang event sa Foro de Intramuros sa Maynila kung nasaan sina PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos. Itinuro ni Ate Shawi ang kanyang asawang si Senador Kiko Pangilinan na nasa event din. Matatanda ang kumandidato rin sa pagkabise si Pangilinan pero natalo kay VP Sara Duterte. And sir, I have only one vice president there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. Bago yan, Finlex. Kita nyo mga kababayan. So, i-check naman natin yung mga sinabi ni Sharon Cuneta. Sharon Cuneta, Davao, VP Sara. Tignan natin paano kumain ito ng ebak. Nagmamakaawa din ito mga kababayan. Tignan nyo po mga kababayan kung paano kumain ng ebak ito. Tignan nyo po mga kababayan. Tignan nyo po ang ugali ng balingbing na ito. It's the one. Tignan nyo mga kababayan Ito may papakita po tayo dito. Tignan nyo po paano naging balimbing itong taong ito. Ito po. Malalaman nyo gaano kabalimbing. Ganito po ang isang Sharon Cuneta, mga kababayan. TikTok. Siya. Ganito kabalimbing ito. Kaya binabas ngayon ng mga tao. Tignan nyo gaano kabalimbing mga kababayan na kinakain ng ebak. Inaamoy ang septic tank. Ayan mga kababayan, ganito ang Sharon Cuneta. Ganito kakapal ang muka, sabi ng mga tao. It's the one and only Inday Sara. Kita nyo? I just congratulated her because napakaganda ng Davao. From the Kita moment nyo? I arrived, sabi ko malinis na ito noon, maganda na. Bakit parang mas gumanda? We've been friends for a long time. I met her in the 80s, 90s, and we have not lost touch. So this was long before your father decided to run. But I've always admired her because she's Kita nyo? Sinasabi niya dito mga kababayan na I always admired Mayor Sara. Kayo palang lumalapit kay Sara. Si BBM din ang lumapit dyan sa Kasimanang Aimee para maging vice-presidente ngayon. Ikaw naman ang lumapit. Tapos binabanata mo si Sara. Di kinakain mo rin ang ebak mo. Sabi ng mga tao. Tignan nyo mga kababayan gaano kakapal ang mukha nito. been a good mayor. I call her Inday Mayor and she calls me. It's so cute. So sweet. Ate siya. Ate talaga. Thank you very much for supporting Davao City and thank you for making everybody happy tonight. Kita nyo mga kababayan ko. Ganyan po ang Ate Shawi. Kinakain ng ebak. Pabalik po mga kababayan. Yan po ang sinasabi ng mga tao. Diba?
Nakita nyo naman mga kababayan ko, Diyos ko Lord, gaano kakapal ang mukha mo. Burger pa din ha. Tignan nyo mga kababayan ha, tignan nyo po ito. Gaano kinakain ng ebak pabalik. Tignan nyo ha, kung ano sinasabi nito. Want to say to Sarah, Inday, nagkakaintindihan tayo. Kita mo, nagkakaintindihan tayo. Burger pa din kay Inday. Ako nang nagsabi sa iyo, Tishawi, given na yan. Tignan mo mga kababayan. Ang kapal ng mukha nito, sabi ng mga tao. Kahit wala na si tatay sa aking buhay, never ka nawala. Kita mo, ang kapal ng muka, mga kababayan ko. Ganito ang isang Ate Shawi, kumakain ng ebak pabalik. Tignan nyo ha, ulitin natin gaano kumain ng ebak ito. Diyos ko Lord. Nako po, mga kababayan, alam na this. Nagsisipo ba kayo? Tignan nyo mga kababayan. Palagay niyo po ba maraming nagsisisi na hindi si Kikong binotong Vice President? Nakita nyo, nagsisisi po ba kayo na hindi si Kiko ang binoto bilang Vice President? In your dreams, mananalo ba yung Kiko na yan? Kiko matching na yan. Sabi ng mga tao, walang nagsisisi, ilusyon mo lang yan, kaloka ka. Palagay niyo po ba maraming nagsisisi na hindi si Kikong binotong Vice President? Kayo pong mga magulang, masakit po ba na hindi si Kiko ang Vice Presidente? Kwento ko lang po, yung bahay na pinatatayo namin, mahigit 4 na taon na po, hindi pa tapos. Palagay Mga kababayan, kayo na humusga ha dito kay Ate Shawi. Kumakain ng ebak pabalik. Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Ano nang masasabi nyo kay Ate Shawi? Diyos ko Lord, Diyos ko mga kababayan. Nagkamali daw ang mga Pilipino. Ano yon? Si Kiko ang maging Vice President? Baka lalong magka-ebak-ebak ang Pilipinas. Nako mga kababayan ko. There's something I do not like about your presidency though. There's something I do not like about you being Mr. President and Madam being Madam First Lady. I think Ayan, sabi there's something I do not like about your presidency though. There's something I do not like about you being Mr. President and Madam being Madam First Lady. I think it's the fact that I miss years ago just texting to say, Bongit Lisa, please send me Ilocos Bagnet. You never fail to do that. Mr. President, this is for you. Madam First Lady, this is for you, especially the first song. This is what you requested for. I'm happy to be here, sir. And sir, I have only one Vice President there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. Basta, Mr. President, you have my... Di ba sabi niya, mali daw yung choice, no? Dapat si Kiko na lang, no? Ang kapal ng muka. Sabi ng mga tao, ang kapal ng muka mo. Ilusyonada. Social climber. Ikaw nga nang lumalapit lagi kay Sara Duterte, sasabihin mo, nagkamali si BBM. Si BBM nga lumapit sa Kasimanang Aimee na nagpipilit, nagmamakaawa, nag-iiyak doon, pumunta ng Davao para maging Vice President si Inday Sara kay BBM. Hindi mananalo si BBM nang dahil kay Sara. Yan po ang totoo mga kababayan, okay? Ano masasabi nyo po sa sinasabi ni Ate Shawi? Mga kababayan, ano masasabi nyo dito? 'Di ba? 'Di ba? May pagkakapal din ang mukha, ano? Mga kababayan, may pagkakapal din ang mukha nito. Sabi ng mga tao, ano yung si Kiko? Ngayon pa lang, kaebak-ebak ang Senado.
Anong nagagawa niyan? Agriculture, wala naman. 'Di ba? Nakikisawsaw sa Blue Ribbon, wala namang alam, sabi ng mga tao. Ayan, nasupalpal katuloy. Iba talagang patanda ng patanda, pagurang ng pagurang ang utak, sabi ng mga supporter ni BP Sara dito. Mga kababayan, nakakabwisit, sabi. Nagmamagaling, wala namang alam. Ayan, nabakbakan tuloy ito, mga kababayan. So kayo pong ang magkomento. Tama ba na sabihin ni Sharon na nagkamali si BBM? Baka si Sara ang nagkamali kay BBM para maging vice president niya. Nagsisisi si Sara Duterte dito. Tignan nyo, nagkahetot-hetot ang Pilipinas. Bagsak ang ekonomiya, daming corruption. Diba? For transparency, for a better democracy, mga kababayan, this is the Wonders Philippines. Mabuhay po.